Kumusta my dear students? Nandito tayo ngayon upang pag-usapang muli ang panibagong paksa sa science. This is your science teacher, Teacher Len. Kapag humarap ka sa salamin, ano ang iyong makikita? Tama! That is your reflection. Pero paano kung gumamit ka ng isang transparent material na kagaya ng glass? Ano ang iyong makikita? Tama! Maaaring maobserbahan mo na hindi ito exact or eksakto ng iyong image. Maaaring ito ay lumiit o lumaki. Sa lesson natin ngayon, we are going to explore the qualitative characteristics of images formed by lenses. O ilalarawan natin ang mga images na makikita o mabubuo gamit ang lenses. Ano nga ba ang lenses? Ang lenses ay anumang uri ng transparent materials gaya ng plastic or glass kung saan nagbe-bend ang light rays o nagbabago ang direksyon nito. Anumang pagbabago sa direksyon ng light ay tinatawag din natin na refraction of light. At itong mga lenses na to, they work by refraction or bending of light. Na maaari ang mga images na mabuo ay smaller or bigger. Dapat nating malaman na merong dalawang klase or two kinds of lenses. Meron tayong tinatawag na converging lens and diverging lens. Ang converging lens ay tinatawag ding convex lens. At ang diverging lens naman ay tinatawag na concave lens. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang lenses na ito? Pag sinabi natin convex lens, it is thicker at the middle than the edges. O mas makapal yung gitna kaysa doon sa gilid. While diverging lens, ito naman ay thicker at the edges than the middle. O mas makapal yung edges kaysa sa middle. So meron tayong tatlong klase ng converging lens. Meron tayong double convex, meron tayong plano convex, and convex meniscus. Samantalang ang diverging lens ay meron tayong tinatawag na double concave, plano concave, and concave meniscus. Okay, so ngayon, subukin natin o alamin natin kung inyong natandaan kung ano ang pinagkaiba ng converging and diverging lens. So, magpapakita ako ng apat na picture or apat na larawan and you are going to identify kung ito nga ba ay converging lens or diverging lens. Okay, let's see the first picture. Correct. That is a diverging lens. Next. Correct. That is another diverging lens. How about the third one? Correct again. That is a converging lens. How about the last one? Okay, exactly. That is another converging lens. Okay, so ngayon alam nyo na ha kung ano ang pinagkaiba ng converging lens sa diverging lens. Pag converging lens, ito ay mas makapal sa middle than the edges. Pero kapag ito ay diverging lens, it is thicker o mas makapal ang edges than the middle. So ngayon naman, aalamin natin yung dalawang karakteristik ng images na na-form ng lenses. Meron tayong tinatawag na real image
and virtual image. Pag sinabi nating real image, yung image na nabuo ay inverted or nakabaliktad. Samantalang pag sinabi nating virtual image, ang image na nabuo ay upright, erect, or siya ay in similar orientation ng object that is placed in front of the lens. Alright, so para higit nating maunawaan o mas maintindihan yung mga characteristics ng images formed by lenses, gagamit tayo ng illustration using ray diagram. So ipapakita ko muna sa inyo yung parts ng ating ray diagram. Alright, so we have here now our illustration para sa ating lens. So dito sa ating illustration ay gagamit tayo ng converging lens. So this is a converging lens. Kita naman, it is thicker at the middle than the edges. Okay. So dito sa ating illustration, makikita ninyo, meron tayong horizontal line at the middle, then meron tayong imaginary vertical line sa middle din, and then magde-designate tayo. On this side, this is in front of the lens, and on this side, this is behind the lens. In front of the lens, dito natin inilalagay yung ating object. Okay, so now we will identify the parts of our lens. Okay, itong line, horizontal line na to, this is our principal axis, or gagamit ako ng capital letter P para i-symbolize yung principal axis. Now, dito sa ating vertical imaginary line, and then horizontal line, na dito sa center na to, this is our, what we call, the vertex, or capital letter V. So this is our vertex. Okay. Here will be our focal point. And then this is our 2F. Okay. So here is the focal point, and then here is our 2F. Yung distance natin from the vertex hanggang sa focal point, ito yung tinatawag natin na focal length. Yung distance between the V and the F, that is the focal length, ng symbol is small letter F. The same with here, behind the lens. So this is our focal length. Okay, so ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating ray diagram, gusto ko munang alalahanin ninyo yung pinag-usapan natin kanina, na kapag refraction of light, ang light ay nagbe-bend or nag-change ng direction. Ibig sabihin kapag ang light ay tumama sa lens, okay, yan ay magbe-bend, magbabago ang direction. Kung sakaling ang light rays ay tumama sa converging lens, kaya siya tinawag na converging lens, yan ay magmi-meet. Okay? So kapag yan ay tumama sa mirror, I'm sorry. Pag tumama sa lenses or tumama sa lens ang ating light rays, ang tendency niyan, okay, diretso, and then magbe-bend siya at magmi-meet doon sa dulo. Kaya nga tinawag na converging lens. Kapag naman sinabi nating diverging lens, ibig sabihin magsi-separate way sila. Yung bending of light nila, ang direction, maghihiwalay. So if ever na may light rays, okay, tumama sa diverging lens, ang tendency magbe-bend palayo sa isa't isa. So, yun ang pinagkaiba ng pagtama ng light rays sa converging lens and diverging lens. Okay, so now, uunahin nating gumawa ng ray diagram gamit ang ating
converging lens or convex lens. So, kailangan ninyong tandaan yung tatlong klase ng ray sa converging lens. Yung ray 1, meron tayong PF ray. Ray 2, we have the FP ray. And then, yung ray 3, we have the V-ray. So, paano nga ba natin ito gagawin? So, let's find out. Okay, so now, i-apply natin yung ating ray 1, ray 2, and then ray 3 sa ating converging lens. So, i-assume natin na yung ating object ay represented by an arrow doon sa unahan ng ating 2F. Okay? So, una, yung ray 1, we have the PF ray. So, ibig sabihin, meron tayong ray na parallel doon sa ating or kahanay ng ating principal axis, and then, siya ay magbe-bend or magre-refract doon sa ating focal point. Kaya nga siya ay refraction of light or bending of light. So, pagdating dito sa may vertex, dito sa may gitna, magbe-bend siya or magre-refract siya papunta doon sa ating focal point. Okay, so, mas maganda kung gagamit tayo ng ruler para mas pantay yung ating rays. At saka, mas okay din kung gagamit tayo ng graphing paper para mas exact or eksakto yung ating mga measurements. So, syempre, this is only a whiteboard. So, and then, wait, hindi ko matanggal. Okay. So, gagawa tayo ng light ray here, kapantay ng ating principal axis. And then, pagdating natin dito sa ating center ng ating lens, sabi magre-refract or magbe-bend papunta doon sa ating focal point. Wait, sana ay pantay ang aking gawa. Okay, so magbe-bend siya papunta doon sa focal point. Okay, so this is our ray 1. Para sa ating ray 2, sabi ay FP. So, patatamain muna natin siya doon sa focal point bago siya mag-bend parallel doon sa ating principal axis. So, patatamain natin siya dito. Okay, sana pantay. Okay, pagdating sa center, saka tayo gagawa ng parallel line or ray parallel doon sa ating principal axis. And then, this is our ray 2. Para sa ating ray 3, mula dito sa head ng ating image, patatamain natin siya dito sa ating vertex. So, ito, napakadali. Okay, yan. So, this is our light rays in our converging lens. So, makikita natin dito sila nag-meet. Dito sila nag-intersect. So, ibig sabihin, nandito yung ating image. So, kapag na-identify na natin kung nasaan ang ating image, madali na natin i-describe, kasi nga sabi qualitative characteristics. So, ibig sabihin, i-describe natin yung ating image na na-form in our lens. So, i-describe natin siya by means of our loss. Okay, so ano yung loss? So, itong loss na to ay pinaiksi lang na L for location, O for orientation, S for size, and T for the type of image. Okay, so first, the location. Kapag nasa likod or behind the lens, pwede tayong magsabi na it is at F, it is between F and 2F, or at 2F and then so on and so forth. Okay? Kapag naman nasa in front of the lens, pwede natin sabihin lang na in front of the lens. So here, since nandito yung ating image, siya ay nasa pagitan ng F at 2F. So between F and 2F. So this is our
location of the image between F and 2F. Now, the orientation. Pag sinabi nating orientation, ito ba'y tayo, naka-erect, siya ba'y upright, or siya ba ay inverted? So, makikita natin sa image natin na ito ay nakabaliktad or inverted. So, ilalagay natin sa orientation, it is inverted. Okay? Now, the size. Nagbago ba yung size? Yes. Ano nangyari? Is it reduced? Lumiit ba? Or siya ba ay lumaki? Okay? So, makikita natin dito sa ating illustration, yung ating image na na-form ay na-reduced. Okay. Reduced siya. Okay. Lumiit. Now, the type. Ano ba yung type, ma'am? Type ko? No. Type, if it is a virtual or real image. Yung in-explain natin kanina. So, since ito ay inverted, ang ating image is a real image. Okay? It is a real image. Kapag yan ay upright, then it is a virtual image. So, tatandaan ninyo yung ating acronym na LOST, L for location, O for orientation, S for size, and then T for type of image. Okay? So, now we can proceed to our another ray diagram, pero this time ang gagamitin natin ay ang diverging lens. Okay, so, let us proceed to our ray diagram using a diverging lens. Okay, so sa ating diverging lens, ayan, kita naman, okay, yung ating illustration dito is almost the same doon sa ating converging lens. Meron pa rin siyang principal axis, meron pa rin imaginary line. We have the F and then the 2F. Okay, so ano lang pinagkaiba? Of course, yung ating lens. So, I have here again an arrow in front ng ating lens na nagre-represent ng ating object. Okay. So, kagaya doon sa converging lens, gagamitin pa rin natin yung ray 1, ray 2, and then ray 3. Pero, kayo yung gusto kong maka-identify kung ano yung pagkakaiba o ano yung naiba. Okay? Nung tayo ay gumawa ng ray diagram dito sa ating diverging lens or concave lens. Okay. So, let us start with the ray 1, the PF. Okay, the PF ray. So, again, sabi natin sa ating PF ray, gagawa tayo ng light ray from the head. Okay, parallel doon sa ating principal axis. And then, pagdating dito, siya ay mag-bend. Kaya nga, diverging, ibig sabi natin kanina, maghihiwalay, separate ways. Okay, diverging lens. Okay. So, here, pagka nag-refract na yung light ray, ito ay mag-i-extend natin. Papatamain natin doon sa focal point. Okay? Okay, so, ito dapat ay straight line ha, na extend papunta doon sa ating focal point. Next, the ray 2, ito yung ray 1. Yung ating ray 2 ay FP. Okay, so, here, okay, so ito ay dito na, and then, magbe-bend siya parallel doon sa ating principal axis. Pero ito, i-extend natin ulit backward. Yan. Extend natin siya. Okay. And then, yung last one is the V-ray. The V-ray. Okay. So, saan nag-meet yung tatlong ating ray? Okay. So, kung mapapansin natin, andito siya. Andito yung ating image, dito siya nag-intersect, and since nasa ibabaw siya ng ating principal axis, okay, patayo yung ating arrow. Kapag naman sa ilalim ng ating principal axis, yun ay inverted, okay? So now, since we already identified our image
sa ating diverging lens, we can now describe our image, or we can now identify the qualitative characteristic using, again, our LOST, our acronym LOST. Okay? So, ano yung location ng ating image? Okay? It is, again, in front of our lens. So, ilalagay lang natin ay in front. Okay? Orientation. Okay, that is upright. How about the size? Yung size ba ng ating object dun sa kanyang image ay lumiit or lumaki? Of course, kita naman natin siya ay lumiit. So, it is reduced. Okay? How about the type? Is it real or is it virtual? Again, nakalagay sa orientation, it is upright, then it is virtual. Okay. So, pagdating sa ating diverging lens or concave lens, makikita natin dito na yung images na na-formed ay laging in front, upright, reduced, and virtual. Hindi kagaya pagdating sa converging lens na nababago yung kanyang location, nababago yung orientation, size, and then the type. Depende doon sa position ng ating object. Pero pagdating sa diverging lens, kahit saan mo ilagay yan, the same pa rin ang ating makukuhang characteristic para sa ating image. Okay? Okay, so for me to know na kung naintindihan ninyo yung ating naging discussion sa ray diagram sa ating converging and diverging lens, I want you to answer the learning task number 2 as indicated in your self-learning module. You're going to apply the ray diagram, illustrate it, and then identify the location, orientation, the size, and the type of the image, and write your answer in your answer sheet. Exploring the qualitative characteristic of the images formed by the lenses, I hope you were able to give the lost of the image. What do you mean by lost? The location, the orientation, the size, and the type of the image formed by lenses. See you again sa mga susunod nating discussion. Again, this is your science teacher, Teacher Len.